Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. So ang Los Angeles Lakers ay meron ng up and down season ngayong taon. May mga oras na nagmumukha silang championship contender at minsan naman ay nagkakalat lang sila. Patungong sa game kahapon kontra sa OKC Thunder ay may record lamang sila ng 19 wins and 21 losses. Habang OKC naman ay 27 wins and 11 losses. Kaya naman patungong sa game kahapon ay heavy underdogs talaga ang Lakers. Ganun pa man for the second time this season, tinalo nga nila ang malakas sa team ng OKC Thunder. Nalimit lang nga nila si Shai Gilgeous-Alexander sa respectable stats ngunit hindi nga nakasanayan natin na MVP numbers niya. Hindi din nakaporma si Chet Holmgren at talagang pinahirapan itong OKC mga kaibigan. At dito nga nako-confuse ang mga fans ng Lakers dahil sa mga hindi kalakasan ng team ay madalas silang matalo. Ngunit sa mga teams na masasabi natin bilang contender ay lumalabas ang kanilang tunay na laro at tinatalo nila ito or at least dinidigitan. Nakikita nga natin ito noong Clippers ang kalaban nila. Talaga namang nag-iinig ka ito bago makalaban ng Lakers ngunit tinalo pa din nila ito. At dahil nga sa sitwasyon na ito ay nabibigyan ng kumpiyansa ang fans ng koponan na ito na may pag-asa pa rin nga daw ang team na ito kahit na hindi gumawa ng mga trade. Tila ba tinatamad na nga daw ito sa regular season at gusto na kagad maglaro sa playoffs o sa mga games na may halaga. Ayon nga sa ibang fans, base sa pinapakita ng team na ito laban sa mga bigating team, ang importante nga daw sa Lakers ay ang makapasok lang sa playoffs. It doesn't matter nga daw kung number 8 o number 7 ang team na ito. Kaya nga daw nitong pahirapan ng OKC Thunder at Minnesota Timberwolves. Lakers nga daw yung team na ayaw makalaban ng number 1 and number 2 seeds sa first round ng playoffs dahil meron ito mga veterano na talagang sanay na sa playoff atmosphere. Isang bagay na pwede bang mag-struggle ang mga young players na tulad ng OKC at Minnesota. Tulad na lamang ng nangyari noon sa Memphis Grizzlies sa makaharap nila ang 7 seed Lakers sa first round ng playoffs. Ganun pa man ang team na ito ay may obvious problem nga sa consistency at pagiging motivated on a day-to-day basis. At trabaho na nga ito ng coaches at leaders ng team na gawing handa ang team malakas man o hindi kalakasan ng kanilang kalaban. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ayon naman sa former multi-time All-Star DeMarcus Cousins ay dapat nang umalis si Trae Young at humingi ng trade sa Atlanta Hawks. Natatakot na raw siya kay Trae Young na mapatadal ng gusto sa team na ito at maging ang kontrabida at maging easy scapegoat o siya ang sisihin sa pagbagsak ng franchise. Tila ba tulad na nangyari kay Cousins noon sa Sacramento Kings? Well, ayon nga sa iba't ibang sources ay bukas ang kampo ni Trae Young at welcoming sila sa idea na i-trade siya patungo sa San Antonio Spurs. Kahapon pa lang nga ay na-accuse na siya ng napaparinig daw ito kay Wemby nang sabihin ng minsan ay naaawa siya na hindi ito napapasahan ng kanyang mga kakampi. Tila ba ay nagpaparinig nga daw ito na alam niya kung paano gamitin si Wemby ng tama at nakikita niya kung paano pa mas mapabilis ang development ito. As of now, kung naglalaro lang nga sana si Wemby ng 36 minutes per game tulad ng ibang superstar, siya ay may average ng 35.5 points, 14 rebounds and 5.4 blocks per game. Kung hindi pa kaya MVP stats ay ewan ko na lang. With Trae Young, sa tingin mo ba ay magiging playoff team ang San Antonio Spurs?